Sa isang maliit na bayan, ang lupa ang tanging yaman na tinatanim at pinangarap ng mga magsasaka. Ngunit sa ilalim ng bawat tanim, may kwento ng hirap, pag-asa at pakikibaka. Si Carlos, isang magsasaka na walang lupa, ngunit ang lupa ang naging buhay niya. Sa bawat hakbang sa bukirin, nararamdaman niya ang bigat ng makatawid sa araw-araw. Sa likod ng kanyang pagod, may isang pangarap na matagal nang nais abutin. Ang bawat magulang ay may pangarap na makita ang kanilang mga anak na mayroong mas maginhawang bukas. Ngunit sa isang bayan na ang lupa ay kontrolado ng mga may-ari ng malalaking hasyenda, tila imposibleng matamo ang pangarap na yon. Si Ginoong Ricarte, isang may-ari ng malaking hasyenda, ay may kontrol sa mga bukirin. Ang mga magsasaka, tulad ni Carlos, ay nagtatrabaho sa kanyang mga lupa sa ilalim ng isang sistemang hindi makatarungan. Para sa kanila, ang lupa ay isang pangarap, ngunit para kay Ginoong Ricarte, ito ay negosyo. Sa kabila ng hirap at pagdududa, dumating ang isang pag-asa. Isang pagkakataon na ang lupa ay hindi na magiging pag-aari lamang ng mga mayayaman, kundi magiging bahagi ng pangarap ng bawat magsasaka. Napapansin mo ba? Parang wala na tayo pag-asa dito sa bukirin. Di ba't may bago tayong batas? Parang hindi tayo natutulungan Tayo, may masasabi na nga na may programa para sa magsasaka. Pero sana, sa naman dito po, kapag wala natin yung mga lupa, tayo naghirap pa. Carlos! Pinapatawag na Atty. Alonso lahat sa magsasaka upang may hayag ang isang mensahe. Sige, parin lang bro, salamat. Sige, una na ako. Sige. Mga kababayan, nandito tayo ngayon dahil ang ating mga karapatan bilang mga magsasaka ay nakasablay sa batas ng Agrarian Reform. Hindi na natin kailangan maghintay pa. Kung magkaisa tayo, makukuha natin ang mga lupang matagal na nating tinatrabaho. Ano nga ba yung sinasabi ni Atty. Alonso? Yung lupa namin magiging amin na? Totoo nga ba yung sinasabi ni Atty. Alonso? Marami na kasi akong narinig na pangako hindi pa natutupad. Kung hindi natin ito susubukan, kailan pa? Ang gobyerno o sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa ilalim ng Republic Act 6657. Kasani po ng ating topic nung nakaraang video na may kinalaman sa mga tenant farmers kung sila ba may karapatan na pagmamay-ari ng lupang sinasaka, marami pong nagtatanong sa atin, ano bang pagkakaiba nito doon sa land reform program ng ating pamahalaan. Okay? Yung ating pong CARP, kung tawagin, yung land reform, ito po ay naipasa noong August 10, 1988, kung saan po ang lahat po ng agricultural land sa buong bansa, regardless of yung kanilang tinatanim, no, ay as a rule, dineclare na po na agrarian reform area. Okay? Kung saan po yung mga
magiging beneficiaries tulad po ng tenant farmers, mga tenant lessees, mga farm workers, agricultural workers, seasonal man sila o hindi, ay maaring magiging beneficiaries po ng land reform program. Medyo limited pong oras natin dito, kaya itatas lang po natin yung mga salient features ng CARP. Ano po? Okay. Yung, sino ba yung qualified dito? Yung qualified po dito, aside from na-mention ko na kanina, ay siyempre kung sakali man pong yung tenant farmer ay may pag-aari na ng lupa, pwede pa rin siyang mag-apply as long as ang total niyang land ownership ay hindi lumalampas sa 3 hectares. So ito po yung design sa mga wala pong mga lupa na mga tenant farmers natin. Okay? Hindi pa ba't mas magaan kung tayo na mismo may-ari ng lupa? Baka magbago ang takbo ng buhay natin. Hindi na tayo maghihintay ng habang buhay. Magandang araw, Mang Carlos, Aling Linda. Pwede ba tayo mag-usap? Magandang araw, Ginoong Ricarte. Ano po ang may tutulong namin? May bago akong ipapaabot na balita. Bilang bahagi ng implementasyon ng mga bagong opisyal ukol sa agrarian reform. Nais ko sana may ipagkasundo sa inyo. So kayo sa programa ng magbibigay ng ayuda. Wala akong pera kapalit sa iyong mga lupa. Pero po, Ginoo, anong ibig niyong sabihin? Ito bang magbigay ka ng karagdagang paliwanag? Kung pera po, paano na ang kabuhayan namin? Oo, ituloy natin ng kailangan na agrarian reform. Ang inyong mga lupa ay isa sa bahagi na ipamimigay sa inyo. Ang alok kong pera ay kapalit sa mga karapatan niyo sa aking mga lupa. Kung nais nyo na makatarong ang presyo, patiginabang kayo wala sa mga ibang ayuda ng mga gobyerno. Paano kung ipagbili natin? Paano ang mga magulang ko at mga anak ko sa hinaharap? Aling Linda, Carlos, naunawaan ko na meron tayong mga pangarap para sa kanya-kanya nating mga pamilya. Ang alok na ito ni Ginoong Ricarte ay may kapalit na benepisyo at panganib. Ngunit paano kung hindi natin tanggapin? Ano ang mangyayari sa atin? Tama ka, Mira. Hindi natin alam ang lahat sa magiging epekto nito. Ngunit kailangan natin magpatuloy at magtiwala sa ating lakas at sa ating bawat hakbang. Saan man tayo dali ng mga batas at pagbabago, dapat tayo magtulungan. Huwag niyong gawing komplikado. Sa kabilang banda, may pagkakataon din magbago ang inyong kaligayahan. Pwede kayong magtulungan sa mga susunod na hakbang. At ang halaga ng alok ko sa inyo ay maaring magbigay sa inyo at magtulungan sa pagtayo ng hinaharap. Carlos, kung tatanggap tayo sa alok na yan, para na natin isinuko ang lupa na matagal natin inaasam. Tama si Lando, Carlos, kailangan natin gumawa ng paraan para sa atin at para sa lahat ng mga magsasaka. Magandang araw sa inyong lahat. Ang pulong na ito ay tinatawag upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon hinggil sa agrarian reform sa ating barangay. Sa ngayon, may mga isyong kailangan nating pag-usapan at ayusin hinggil. Kaya't sana'y mag-usap tayo ng maayos at magtulungan para sa kapakanan ng lahat.
kailang mawala ng lupa, Kapitan. Ito ang pinaghirapan ko habang buhay ko. Hindi ko kailang bigay mga ari-arian ko sa mga magsasaka na walang ambag na maayos. Anong klaseng batas yan? Nabipilit ni ibigay ang lupa ko sa kanila. Hindi kami humihingi ng awa, Ginoong Ricarte. Ang hinihingi lang namin ay makatarungan at pamamagi ng lupa. Ang batas ng agrarian reform ay para sa mga katulad namin magsasaka. Huwag nyo kaming gawing alipin sa sarili namin bukirin. Teka lang, Carlos. Di mo ba alam na ako mag-aalaga sa mga lupang yan? Paano kung mawala sa akin yan? Paano ng mga anak ko? Di madaling kumita ng mga negosyo. Lahat ng pagod ko, puhunan, baka sa huli ay mapunta sa taong hindi naman marunong mag-alaga sa mga lupa. Sandali lang po, Ginoong Ricarte at Carlos. Naiintindihan ko ang pagkabahala ng bawat isa. Pero kailangan po nating balikan ang mga layunin ng agrarian reform. Hindi po ito para agawin ang iyong mga ari-arian, kundi para tiyakin na may katarungan pagkakataon ng magsasaka. Magtagumpay at magtamo ng sapat na lupa para magsaka. Kapag po kami ang nagtrabaho sa lupa ni Ginoong Ricarte, hindi niya po kami binabayaran ng tama. Wala po kaming sapat na kita para magtulungan sa aming mga pamilya. Kung mayroong tamang batas para magkalupa kami, mas magiging maayos po ang aming buhay. Hindi po kami humihingi ng sobra, kundi ang sapat na tulong mula mga may-ari ng lupa. Ang batas ng agrarian reform ay nagpapakita ng pagkapantay-pantay. Kung mapapatunayan na dapat na po itong ipamahagi sa mga magsasaka, ito po ay bahagi ng obligasyon ng gobyerno at ng ating mga lupa. Kami po ay bukas sa makatarungang kasunduan. Kung may mga lupang hindi kayang itaguyod ni Ginoong Ricarte, Baka maaari namin sakupin at talagaan ito basta't maayos ang kondisyon at may sapat patas na bahagi ng kita. kailangan ko rin tingnan ng lahat ng posibilidad. Kung ito na ang katarungan at para sa kapanganan ng mga magsasaka, baka may pag-uusap pa tayo. Pero kailangan malinaw ang mga usapan. Hindi pwedeng isa panig lang ang makikinabang. Ang mga usapan ay magsisilbing hakbang patungo sa pagkakaroon ng tamang solusyon para sa isyung ito. Magsagawa tayo ng susunod na pulong at magtulungan tayo upang maayos ito at mapabilis ito ng tama. Tama po ang barangay kapitan. Magtulungan tayo para makarating sa isang solusyon na magiging patipanginabang sa lahat. Hindi po madaling desisyon, ngunit kailangan natin magtulungan at magkaisa sa pag-unawa sa ating karapatan at tungkulin. Nina, nakuha na natin ang matagal nating iniisip na walang nangyayari. Mukhang magkakaroon na tayo ng pagkakataon. Mga Carlos, nagtagumpay na tayo. Ang agrarian reform ay hindi lang isang batas. Ito ay isang laban para sa katarungan, para sa karapatang magmay-ari ng lupa at makatawid sa buhay. Para kay Carlos, ito ang pinaka-importanteng laban. Ngunit hindi madali ang laban. Ang may-ari ng lupa ay hindi basta-basta sumuko sa mga patakaran ng gobyerno. Si Ginoong Ricarte, tulad ng iba pang mga may-ari ng lupa, ay gagamit ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kontrol sa kanilang mga lupain, gaya ng pag-alok ng malaking halaga sa mga magsasaka. Sa kabila ng lahat ng hadlang at takot, lumaban ang mga magsasaka, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga anak, para sa kinabukasan. At sa isang desisyon ng barangay, ang mga pangarap ay naging realidad. Ang agrarian reform ay nagbigay ng bagong pag-asa, ng pagkakataon sa mga magsasaka na makapagsimula muli. Ngayon, hindi na lupa ang hawak natin, kundi pati na rin ang ating kinabukasan. Tama ka, Carlos. Hindi lang para sa atin kundi para din sa ating bayan.